Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoong Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay hinggil sa issue ng Austerplatte kay PBBM ay pawang hearsay lamang according to DILG Chief Abalos. And we voice support on PBBM administration strong unity in government from enforcement. Ito yung ating tinungayang topic na issue ngayon na yung Austerplatte kay Pangulong Marcos sa according to Abalos ay Secretary Abalos ng DILG ay hearsay lang yon yung lumalaganap na pinahayag ni former Senator Trillanes. Sabi niya yun ay chismis lang. So tayo ay yun ang ating stand dito ay we voice support, strong support ng pamahalaan sa ating administrasyon mula enforcement yan. So ang pahayag ni former Senator Trillanes na may destabilization plot kay PBBM mula sa hanay ng PNP, ranking official ay pawang chismis lamang, sabi ni DILG Secretary Abalos at Chief PNP Marvin Soy. So according to them, yun nga, yung sinasabi ni former Senator Trillanes ay pawang chismis. So walang destabilization plot na nabubuo laban sa administrasyon. So ang kapulisan ay 100% na sumusuporta sa ating Pangulong Marcos at walang destabilization plot sa ating Pangulong Marcos. Ang ating kapulisan din ay masaya sa kanilang pamumuhay at paglilingkod sa pamahalaan at bansa. Ayon sa ating PNP spokesperson ay nakikiusap sila kay Senator Trillanes na una nitong idamay yung pulis sa mga kalokohang ito. Sinisiguro din ni PNP Marbil sa pagbisita nito sa mga regional and provincial police headquarters na walang nakikisa at nag-iisip ng destabilization plot laban kay Pangulong Marcos. So nakikiusapan yung PNP si Secretary Trillanes na tigilan yung kanyang kabalbalan na yun na sinisiraan niya na mayroong stabilization plan among the ranks of PNP. So wag na lang daw nilang guluhin yung PNP. So ngayon ang investigasyon sa Senado ngayon involving the President Marcos and actress Maria Soriano in drug use and any involvement is baseless and it is destroying reputation of Senate also and the investigation to BBM and former actress Maricel Soriano. So paninirang puri lamang ito at walang matibay na ebidensya o basihan lamang at ang base lamang ay sa salaysay itong Morales ay former PDA agent. So according to Senate President ay pawang baseless yung ginagawa ng investigasyon o yung akusasyon kay Pangulong Marcos sa kay actress Maricel Soriano. So ito ay nakakawala ng credibility ng Senado kung ganyan yung pag-imbestiga at probe na gagawin. At ito ay panirampuri o chismis din lamang laban doon sa kay PBBM at Maricel Soriano. So yun yung yun according to Senate President. So ngayon yung ating The Critics Promotion at People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahana, patas ng justisya at karapatan ng matao. Sa isyong ito ng destabilization plan, issue laban sa ating Presidente Marcos ay ang ating side at boses dito ay ating hinihikayat na suportahan ang ating Pangulong Marcos ng buong pamahalaan mula PNP at buong enforcement. At
mahikayat sa anumang issue laban sa kanya at hindi mahikayat sa anumang issue laban sa kanya mula sa paninira sa droga at kung ano-anong laban sa kanya para pabagsakin yung administrasyon. So yun. So yung side natin dito ay hinihikayat natin yung buong pamahalaan at yung enforcement na suportahan ay ang Pangulong Marcos at huwag makiisa doon sa destabilization plan na anuman itong panghihikayat na ito laban sa Pangulong Marcos. So unity ng buong pamahalaan sa administrasyon mula enforcement at maging ng sambayan ng Pilipino at tulungan na lang natin siya na maisagawa yung kanyang mga programa na kanyang pamamahala para mapamahalaanan ng bansa ng mabuti o mabuting pamamahala at maibigay yung magandang pamumuhay sa atin at mapayapang pamumuhay. So yun ang dapat na suportahan natin sa kanya ng mga programa niya, kagaya ng 8-point program niya at yung programa niya sa Peace and Order ay magkaroon tayo ng mahusay na kapayapaan. So maganda naman yung kanyang programa sa Peace and Order na kung saan ay kanyang isinusulong ang pagrespeto ng karapatang pantao. So, nire-recognize niya at nire-respect niya ang human rights in implementing the Peace and Order o pagpapairal ng kapayapaan at mayroong at ang isang legal na proseso ng pamamahala at maging doon sa issue ng drug war ay kanyang nire-respeto yung karapatan at hindi niya binago niya yung medyo masyadong madugo o marahas na pagsupil, kundi kanyang sinupil ito with rights at medyo magaan piniti na madala sa korte yung mga suspect at syempre dadaanin sa hindi abusong hakbangin kundi sa right process o legal process at with human rights. So maganda yung kanyang peace and order na pamamalakad para umiral yung kapayapaan sa bansa at matigil at mapula o mapigil ang anumang kriminalidad at tayo ay mapabuhay ng ligtas sa anumang uri ng krimen. So at kanya rin sinusulong yung pagmahusay na pagpapairal ng reformation o yung patrol plan. So maganda yung patrol plan na yun na yun ay nakapagre-reforma ng PNP para makinis siya sa kanyang pamamalaan. Time to time na ina-analyze yun, in-evaluate para mahusay yung marating niya yung 2030, maganda yung peace and order situation sa bansa. So yun, para makinis siya. So naiiwasan yung mapang-abusong bangin ng PNP at naging mahusay yung kanyang pagsupil sa kriminalidad o pagpapairal ng pisinore. So, malinaw naman ang kanyang pamamahala mula 2 taon ng kanyang panunungkulan na ito ay namamahala ng mabuting pamamahala at dapat unawain natin na nagsisimula pa lamang siyang maimatupad ang kanyang perspektiba sa bansa. So, 2 years pa lang siya, so hindi pa natin siya dapat na husgahan na siya ay mahina, siya ay abuso o siya ay walang kakayanan para mapamahalaanan ng bansa. So in the 2 years ay syempre hindi niya malamang na ipatupad yung kanyang tungkulin. So within hanggang 4 na taon, makikita mo kung mayroon ng kung napangyayari na yung kanyang programa. So ang karapatang pantao ay kanyang tinutugon sa mga programa niya para sa ating bansa at mamuhay ang mga tao ng patas at ayon dito. So yun. So yung karapatang tao pinipilit din niya na maipatupad para makapabuhay ng maayos yung ating bansa. Siyempre, mabigyan niya ng trabaho, pumapundad yung ating ekonomiya, etc. etc. So yung ating lipunan Pilipino, instead, lalo na PNP, instead na mahikayat sila doon sa mga ganong klase ng mga ouster club, pag-usahin nila yung kanilang peace and order, yung
susuportahan nila yung pamamalakad ng Pangulong Marcos sa peace and order at sila ay maghain sa Pangulong Marcos noong mga hakbangin na nais nila para ito ay suportahan ng ating Pangulong Marcos yung mga higher ranks ng ating PNP na kung paano makapamamahala ng maganda para sa peace and order. So, at nasa likod nila ang ating Pangulong Marcos at suportahan, vice versa, no? Suportahan nila yung gusto ng Pangulong Marcos na pamamalakad kagaya ng drug war. So, hindi na makagaya nung nakaraan, masyadong severe. So, bukas-bukasan at respeto yung karapatan para iwas doon sa abusong hakbangin at na nalagay sa alanganing administrasyon doon sa nagiging hakbangin ng PNP. So, mahusay naman ang kanyang pamamahala sa mga kawani ng pamahalaan kung kaya walang dahilan para pag-isipan siya ng destabilization. So, maganda naman yung kanyang pagpapatakbo sa pamahalaan kung paano i-manage yung mga empleyado ng pamahalaan mula enforcement, di ba? So, yung kanyang maganda yung binibigay niya, pinagpapatuloy niya yung mga naunang mga magandang programa sa PNP kagaya ng iba't ibang mga benepisyo at mga dapat na ibigay at patuloy na pagpapahiral ng naibigay na sa PNP at hindi magbabaguhin yung sahod nila sa nanatili na napupuntuhan nila yun, mga benepisyo yan, etc. Kasi halimbawa yung pangyayari na yung yung sahod ng pulis kung ganun kalaki, so napapanatili nila dito ngayon sa administrasyon na mapondohan yun, hindi binabawasan, di ba? Na hindi drawing lang yung sweldo mo, hindi mo natatanggap. Drawing lang pero deferred yung bayad, di ba? Yung gano'n. Nare-realize naman, di ba? So kaya maganda na naibibigay naman at hindi lang sa enforcement, kundi sa lahat. At pinag-aaralan pa ngayon ay syempre yung sahod ng lahat, pribado at public, kung paano ito aangkop dun sa ating ekonomiya ngayon na inflation, kaya mataas yung mga presyo, di ba? Syempre, mabigyan ng trabaho nila. So, sa issue ng hidwaan naman ni Pangulong Marcos at Pangulong Duterte, yung kampi nito para mabuo ang issue ng destabilization plot at maging itong investigasyon sa Senado na sinasagawa na imbestigahan si Pangulong Marcos over drugs according to Trillanes at mga pangyayari ay sa ating pananaw ay kagaya din ni DLG Abalos na chismis lamang itong destabilization plot mula doon sa halimbawa naging awayan nila ni Pangulong Duterte at saka doon sa PNP o yung investigasyon sa kanya nitong sa panel ni Senator De La Rosa at at kung pagbabatayan ay itong investigasyon sa Senado ngayon para siraan si Pangulong Marcos ay pawang hindi ito makahikayat ng destabilization plot sa ating palagay. So yung ating palagay tsaka yung ano ba yung nangyayari ngayon na parang nagbabangayan si Pangulong Duterte tapos mayroong pang investigation sa Senado, patingin natin hindi naman ito makakahikayat para ma-destabilize yung kanyang gobyerno. Pagpos ay ito pawang mga mga issue lang sa kanila na wala mga siguro hindi ito magmamaterialize dahil sa si Pangulong Marcos at saka si Pangulong Duterte ay magsanggang dikit naman talaga sila. So mayroon pa tingin natin na gumugulo lamang sa kanila para magbangayin yung dalawa, magkagalit at maglaban sila. So yung isa para babagsakin siya, yung isa para kasi naman yung ICC para masubil siya o subilin siya, diba? So mga ganun mga bagay, diba? So sila ay ginugulo lamang nung maaaring manggulo ng pamahalaan. So malilinis lamang ang allegation kay BBM dyan sa ating tingin para matigil ang chismis sa kanyang involvement sa droga. Hindi sisira sa pangalan niya ito kundi manitinis. So ay business nga according to Senate yung investigasyon na yun. Kaya sa tingin natin baliwala lang
So sa isang banda, hindi na dapat pang magkaroon ng probe sa Senado dahil hindi ito nakabubuti sa ating ekonomiya at politika sa mga epekto na maaaring idulot nito. So kung sa ating Pangulo Marcos, maaaring ito ay baliwala, eh doon sa ibang bagay, sana hindi naman, halimbawa sa ekonomiya, na kung may mga ganong klase ng mga issue, halimbawa, baka lalo na mamagmahal yung mga bigas, yung mga stock market, di ba, mga ganong mga issue na kapag ka tinutulig sa yung pamahalaan, nakakakuha ng mga ganyang klase ng mga pagmahal, pagbaba ng mga stocks, di ba? So, yun yung mga other effects. So, nagkakaroon ng problema lalo sa ekonomiya kapag ka mayroong batiko sa pamahalaan. So, kaya dapat siguro tigilan na yun, yung ganun. Pero ngayon ay para hindi na dapat nilang patulan pa yung mga ganong aligasyon kay Pangulong Marcos. Halimbawa, yung kay ina-allegate yung aligasyon noong sino ba yun, noong Morales o sino man sa siguro dapat ang ginawa na lang doon binaliwala yun or kasuhan na lang yun na paninirang puri, siguro yun ang pinakamaganda ron. So ang ating session dyan at konsultasyon ay magkaisa na lamang sa mabuting pamala ang ating pamahalaan at ilang mga politika na nais ng mabuti sa bansa. So sa issue ng ICC, kailangan dyan ay magkampi sina PBBM at Pangulo Marcos para ipilit nila ang kanilang stand, at sa mga kumakalabang politika sa kanila ay wala rin sila magagawa kundi hindi nila papasukin ng ICC sa bansa. So yun ang ating rito, session dito at consultation ay magkaisa na lamang doon sa mabuting mamahala yung lahat. So yung lahat ng politika sa bansa, so ihain na lamang nila yung mabuting pamamahala at suportahan nila yung perspektiba. So kung ano yung ayaw nila, so ihain nila na maayos. Ngayon kung nais nila na kung mayroon silang palinira na gano'n, tigilan na lang nila yun para hindi makakabuti yun. Magkakaroon lang sila ng kaso at ginugulo lang nila yung bansa natin kung gano'n bagay-bagay hanggang sa mamaya magdeklara pa ng martial law na naman yan. Yun ang problema doon dahil nga kung may destabilization na ganyan, diba? Kung magkakaroon ng gulo, maaaring mag-martial law na naman, diba? Ganun, tagal siya ng another some years, diba? Kagaya ng tatay niya. Kaya maging malimig yung mga tao dahil kapag nagkamali kayo ng inyong ginagawa, lalo yung ating PNP, ginugulo nyo yung bansa. So yan, so dapat para yung sa usapin yung pangalan ni Pangulo Duterte at President Marcos, dapat hindi sila maglaban para stand nila yung kanilang stand na hindi dapat makilap yung ICC. So ngayon, kung hindi makikilap yung ICC, hindi naman ma-arresto si Pangulo Duterte. Kasi base kasi kay Senator Tullian at Senayeb niya, arresto na si Pangulo Duterte. So ngayon, hindi naman sila pwede pumasok dito kung hindi papayagan ng pamahalaan. So walang ibang aaresto sa kanila, kundi yung gobyerno din natin. But if the government, halimbawa, iniutos ng ating DOJ, ng ating Pangulo na hindi po pwedeng gumalaw ang PNP o sino mas enforcement para arrestin sila in behalf of ICC, hindi po pwedeng gagalaw ang gobyerno. Even though the ICC, hindi pwedeng magdala ng pulis nila na dito para arrestin si Pangulo Marcos kung hindi natin pabayagan. So nasa sa desisyon ni Pangulo Marcos yan. So ngayon kung magkasananggadikit pa rin sila ni PBBM, so walang problema. So kasi kung magugulo nila yon, magagalitin nila si PBBM kay Pangulo Duterte. So maaresto ngayon si Pangulong Duterte, sa maaresto siya ng ICC. So kung ang higher authority at ayon sa batas na hindi nipapayagan ng ICC sa bansa, ay iyon ang hustisya na dapat na umiiral. So yun ang kanilang yun ang iiral kung hindi pa papasukin ng Pangulong Marcos yan. So yun naman yung stand talaga at yun naman yung stand na
sinusunod na meron tayong hindi pwedeng pangmasukan ng ICC. Paliban na lamang kung bibigyan ng pagkakataon na Pangulong Marcos. Sinasabihan nga nung kampo naman, Pangulong Mali naman, na gano'n, di ba? Dito gawin yung yung ating sa loob, kung ano man yung tingin nila doon sa nakaraang administrasyon at mag-file sila ng kaso sa laban kay Pangulong Duterte on our court, di ba? So yun ang gusto na gawin ng nila, na maging parehas yung ating administrasyon. At bakit hindi nga naman gawin ng ating administrasyon yun? Na pumara sila laban doon sa mga kumakalaban sa kay Pangulong Duterte. So yung lahat ng nagkakaso kay Pangulong Duterte, kaya nila sa korte ngayon, from THR o DOJ, kapasuhan nila po. At natin yung doon sa isip. Pero yun na yung inaasahan ngayon ng mga hustisya ng lahat para makakuha ng hustisya. So sa isang banda, kung magugulo nila talaga si PBBM at President Duterte sa nais manggulo sa ating pamahalaan, malamang na ma-aresto si Pangulong Duterte kung magagalit si PBBM sa kanya, and without malabo yan. So hindi sa tingin naman natin hindi papayagan ni Pangulong Marcos ma-aresto si Pangulong Duterte. Kahit paano may pinagsamahan sila at may stand naman yung kanila on the sistema ng ating bansa. Kaya lang yung issue nga sa ating sistema ng hustisya, ilan lang yung nakikinabang sa hustisya, yung mayayaman nga lang sinasabi o yung influensya. Yun yung problema sa hustisya sa ating bansa. So gumagalaw yung hustisya, ilan yung nakikinabang. Yun yung issue sa ating hustisya. Kasi nasabi na we have justice in a country na gumagana, pero ilan yung nakikinabang. So yun yung problema doon. So ang nagawa ng ating administrasyon Duterte noon, nakasalanan din niya ng ilan nating mga kababayan na abuso at nasa tungkulin para itong pananaw niyang ganyan ang umiral sa bansa. So sapagkat ang kampanyahan ng eleksyon pa lamang noon, malinaw nang magpapairal siya ng karahasan over drugs at maraming aligasyon ng karahasan sa dalagwa. So yung naging hakbangin ng administrasyon administrasyon Duterte nung nakaraan ay kakibat din yan ng lipunan Pilipino. So ibinoto niyo yung tao nung kamayan, di ba nung nagkakampanya siya, sabi niya talaga maging ang kampanya natin over drug war, di ba? So nangyari nga, ibinoto ng lipunan Pilipino at nung manupulan siya, sinuportahan niya yung over drug war. Ayun ang issue sa katutak yung namatay ng mga involved na drugs, di ba? So ngayon maharap ng hustisya. So kasalanan din ng tao yan, di ba? Nung ilang mga tao na sinuportahan siya. So ngayon kawawa yung mga tao na biktima at po-protesta syempre yung mga ayaw dun sa ganung klase na hakbangin. So tayo yung ating posisyon dyan ay lagyan ng human rights. Hindi tayo naive na huwag supilin yung mga yung droga o anumang krimen sa bansa, but with human rights. Huwag aabusuhin, huwag abusuhin ang bangon. Yung issue may laging hakbangin na abuso dahil nga hindi raw ayon sa legal operation yung ginawa. So yun yung ngayon iniimbestigahan at habla sa ating mga nangyayari. Yung ibang mga hakbangin na mayroong namatay, abuse ang sinasabi, at lalo na yung outside enforcement, mayroong mga sinasabi ginagawa ng DDS o mga sinasalvage ng outside government. At yung din nasa gobyerno, may issue din na yung sinasabi na legal operation, puro yung iba sinalvage hindi legal, di ba? So yun, kaya may investigation doon sa nasa gobyerno at outside government. So binibintang lahat siyempre doon sa Pangulo dahil ano niya yun kampanya yun. So iniling sa kanya, tinitingnan kung siya mismo nagutos doon sa mga outside at talagang mayroon silang hidden na doon sa mga pulis, or yung mga pulis may self na sila gumawa ng sarili nilang mga abuso. So para sa hustisya sa mga nabiktima ng drug war noon ay pagdasal natin sa Panginoong Kristo ang hustisya na dapat niyang ibigay. So panalangin natin sa Panginoon Diyos yung hustisya para doon sa nangyari na yan kung mayroon mang nabiktima sa drug war nga na yan.
na lapas lang, etc. etc. So para umiral yung hustisya, panalangin natin lahat yan. At sa palagay ko, kung mayroong parurusahan ng Diyos, hindi lamang si Pangulong Duterte na yung mga kabit siya na umabuso na pulis, pati yung mga tao na sumuporta sa kanya kung talagang yan ay may abusong hakbangin. But siyempre Diyos namang yung nakaalam kung talagang sino dapat parusahan sa kanila at dapat managot, diba? Dahil siya lang nakaalam kung anong pang-abuso talaga ang nagawa ng administrasyon. So yun. So kaya tayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos, magabayan tayo kung anong dapat na umiral para dyan doon sa issue na yun. Doon sa issue na yun na nakagugulo ngayon sa ating kasalukuyang administrasyon na maaaring pag-imit siya ng stabilization dahil nga sa parang kampi-kampi, di ba? Na marami doon sa pulis na maaaring makasuhan because of that. Yun ang karaan, di ba? Siyempre, magiging kampi sila to destabilize the government. Pero mukhang wala naman daw na nangyayari. At wala naman ibang remedyo na, kundi lang na hindi papasukan yung ICC rito para doon sa hindi ma-aresto sila Pangulong Duterte. Pero our government is making it clear doon sa nangyayari, pero siyempre may instant talaga, di ba? So ang kaliwanagan ni Banda ng Santa Maria ay maliwanag sa ating bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Sa gayon, yung pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, sundin yung karapatang matao, yung mamamayan ay sumunod sa pamahalaan, suportahan yung karapatang matao, suportahan yung mga pagmahala, patas ng hustisya. Sa gayon, mamumuhay tayo ng kapayapa, maunlad. Hindi sa lahat, isang buhay yung mabuting balin para tayo lubos na magkaroon ng kaligtasang spiritual mula sa pagsunod sa pamahalaan at ang pamahalaan ay mamahala ng magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabot naman ang Tagnidics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Magandang hapon sa inyo lahat. At yan,